Magandang araw mga sangkay. For today's video ay share ko sa inyo na paggawa ko ng cheese bread. Ayan po yung ating gawa na cheese bread mga sangkay. Napaka cheesy po. Pero bago tayo magsimula ay pakilike at share naman ang ating video. At pakisubscribe na rin po ng aking channel kung sakaling kayo po ay hindi po nakapag-subscribe. At kung sakaling naghahanap ka pa ng iba pang recipe about baking ay pasyalan nyo lamang po yung aking channel. Dahil marami na pong naka-upload na recipe about baking. Sigurado po akong makakatulong po sa inyo. So ayun, simulan na po natin ang unang step ng ating paggawa ng cheese bread. At ito na yung ating unang gagawin, streusel. Ito yung ating ilalagay sa ibabaw ng ating cheese bread. Ayan, halo-haluin lamang po yung mga ingredients na nandyan sa ating screen. So meron tayong asukal, powder milk, margarine. So mix nyo lang ng maayos. Bali itong ating unang ginagawa mga sangkay is napaka-importante nito. Kailangan po ay mahalo nyo ng maayos para yung tamis niya ay magiging pantay po ang tamis ng inyong magiging streusel. So kapag nilagay nyo na yung asukal, powder milk at margarine, ay sunod na natin yung ating harina. So hindi natin bubuuhin yan mga sangkay ha. Bali gagawin natin yan parang pulbos. Yan. So bali itong ating streusel mga sangkay is hindi lang ito basta pampasarap, kundi pampaganda rin po ito ng forma ng ating tinapay. Itong finished product niya is maganda po siyang tingnan kapag maganda po ang pagkakagawa ng inyong streusel. Itong sukat pala ng ating mga ingredients mga sangkay, kung sakaling hindi nyo napansin sa ating screen ay puntahan nyo na lamang po sa description. Doon ko na lamang po ilalagay ang lahat ng ingredients at bawat sukat ng ating mga ingredients. At ayan, kung sakaling nagawa nyo ng inyong streusel ay itabi muna natin. Lipat natin yung lalagyan dahil gagamitin natin itong ating masahan para sa ating gagawing dough. So ganyan lamang po yung paggawa ng ating simpleng streusel mga sangkay. Next natin is yung ating dough ng ating cheese bread. Yan, kailangan natin ng asukal, asin, naglagay na rin tayo ng powder milk, vanilla, sunod ay lard, at maglagay tayo ng konting food color, egg yellow mga sangkay, konti lang, tansyahin nyo na lang na medyo magdilaw ang ating dough. So yan, kapag nalagay nyo ng mga ingredients na aking nabanggit ay haluin muna natin. Tunawin natin ng maayos yung ating asin at saka yung asukal na ating nilagay. So bali sa paggawa ng tinapay mga sangkay is hindi po kailangan na kayo ay nagmamadali. Siguraduhin po na ang mga ingredients na ating inilalagay ay tama po para po maiwasan yung ating pagkakamali. So ayan, next ingredients natin is harina at naglagay na rin tayo ng yeast. Bali haluin lamang natin yan, buuhin lamang natin yung ating dough. Bali itong ating dough mga sangkay is gagamitan natin to ng roller or makina. Dough roller po yung aking gagamitin dyan mga sangkay para mas mabilis natin mapakinis itong ating dough. Pero kung sakaling wala kayong makina ay pwede naman po kayo nitong magpakinis mano-mano. Yan, mag-add lamang po kayo ng tubig para hindi po kayo mahirapan sa pagpapakinis nitong ating dough kung sakaling manual process po ang inyong paggawa. Kung meron din naman kayong mixer ay pwede nyo po yung gamitin para sa pagpapakinis itong ating dough ng ating cheese bread. Bale, mahalaga po na mamasa natin ng maayos yung ating dough mga sangkay para po maging maganda ang alsa nitong ating ginagawang tinapay. Bale, inuulit ko mga sangkay, itong ating dough is gagamitan natin ng makina sa pagpapakinis. At ayan, kung mapapansin nyo, makinis na yung ating dough. So tapos ko na po yan i-roller, tapos ko nang gamitan ng makina. Next step natin is titimbangin natin. Titimbangin natin yung ating dough kung sakaling ito ay pang negosyo or pang benta, para po makuha nyo po yung tamang dami or target ng tinapay na inyong gagawin, para hindi po kayo malugi sa ititinda nyong tinapay. Pero kung sakaling pang merienda lamang po ay pwede nyo na pong ikat niya ng dire-diretso at tansyahin nyo na lamang po yung laki or bigat ng inyong gagawin pang meriendang tinapay. So bali dyan sa part ng mga sangkay is ang putol ng ating dough is 30 grams. So yan, kung sakaling gagawin nyo ito para pang negosyo ay ugaliin nyo pong mag-costing mga sangkay. Kwentahin nyo po kung magkano ang inyong naging puhunan at para malaman nyo rin po kung magkano ang magiging bentahan ng inyong tinapay, para alam nyo po na kayo ay kikita, na hindi po masasayang inyong pagod. Kung sakaling baguhan lamang po kayo sa paggagawa ng tinapay at gagawin nyo pong itong pang negosyo ay medyo po mahirap. Medyo mahirap po. Dahil po lalong-lalo na kung wala kayong experience. Mangangapa po talaga kayo sa una. Pero kung sakaling tumagal ng inyong ginagawa or nasanay na kayo, ay kayang-kaya nyo na po yang gawin. Magiging madali lang po sa inyo yan kung sakaling araw-araw nyo nang ginagawa yan. So sa part na yung mga sakay, kung sakaling na-cut na natin lahat ay magpapalaban na po tayo ng ating dough. So ayan, bali meron lamang tayong cheese. Yan, bali balutin lamang po natin ng dough yung ating keso. Kahit anong brand po ng keso mga sangkay pwede nyong gamitin.
Bali, nasa sa inyo na lamang po kung gaano kalaking cheese ang inyong gustong ilagay sa inyong dough. So, inuulit ko lamang po kung sakaling gagawin nyo itong pang negosyo ay mag-costing po kayo ha. Kwentahin nyo po ng maayos yung mga ingredients na inyong magagamit. Kung nagustuhan mong video na ito ay paki-like at share naman po muna ng ating video. At kung sakaling ikaw hindi pa nakapag-subscribe ay subscribe mo na rin po yung aking channel. At pindutin mo na rin ang bell button para ikaw ay laging updated kung sakaling meron akong mga bagong video na i-upload. Next step natin, kung sakaling nalagyan na natin ng cheese lahat ng ating dough ay ayan, meron tayong pinapahid sa ibabaw. Ano lamang po yan, evap. Yan, bali padidikitin natin dyan sa ibabaw yung ating ginawa kanina na streusel. So ayan, pahiran nyo lamang po ng evap ang lahat ng ating ginawang cheese bread. So ayan, ito yung ating streusel. Bali yan, lalagyan nyo lang sa ibabaw mga sangkay. Yan, balutin nyo ng streusel itong ating ginawang cheese bread. Ito ating dough na may palaman na cheese. Kailangan maganda yung pagkakabalot niyan mga sangkay para magiging maganda po yung kalalabasan nitong ating cheese bread. At ayan, kung sakaling nalagyan nyo na ng streusel sa ibabaw ay rest muna natin ng ilang minuto bago tayo magpunta sa ating susunod na gagawin. At after 15 minutes mga sangkay, simula ng ating binalot ng streusel itong ating cheese bread. Ayan, kung mapapansin nyo is linipat na natin ang lalagyan. So ayan, bali kumuha tayo ng isang tray na malinis at pinahira nating lard. At dyan natin ilalagay ngayon yung ating cheese bread na binalot natin ng streusel. Bali yung ating salansan dyan mga sangkay is 4x6. Bali 24 pieces po yung laman ng ating tray. So dapat may distansya mga sangkay ha, dahil paaalsahin pa po natin yan bago natin isalang. So bali nakagawa lang tayo dyan ng 35 pieces sa ating kalahating kilo na harina. Yung ating palang mga ingredients mga sangkay is nakakonvert na po yan sa cups at tablespoon, para kung sakaling kaunti lang gusto nyo gawin is madali kayong makapag-adjust ng mga sukat ng ingredients, dahil sa grams po yung sa kalahating kilo po is naka-grams po yan at kinonvert ko na rin po siya sa cups at tablespoon. So ayan, pag nasalansan nyo na po sa tray yung ating cheese bread ay paalsahin po muna natin yan bago natin isalang. At itong ating tira na streusel, itabi nyo lamang po ay magagamit nyo pa po yan sa ibang tinapay. At ayan na po yung ating cheese bread, inuulit ko, paalsahin muna natin bago natin isalang. At habang tayo nagpapaalsa ng ating cheese bread ay paki-like at share ang ating video at paki-subscribe na rin po. At ayan mga sangkay, after 1 hour and 15 minutes ay isasalang na po natin itong ating pinahinga na cheese bread. So ayan, bali yung init ng ating oven is 180 degrees Celsius at gagamit lamang po tayo ng katamtaman lakas ng apoy. So ayan, bali after 16 minutes mga sangkay is luto na yung ating cheese bread. Ayan, alisin na natin sa oven. Ayan, kasarap-sarap ng ating cheese bread mga sangkay, mainit pa, napakasarap niyang parisa ng pangtulak na gusto nyo. Ayan na po yung ating cheese bread. Simpleng tinapay, napakadaling gawin mga sangkay. Simpleng ingredients lang, madaling hanapin yung mga ingredients na ating ginamit. At ito na yung ating finished product ng ating cheese bread. Bali, palamigin nyo muna bago nyo i-display sa inyong mga estante. So ayun, maraming salamat po sa pagpatuloy nyong pagsuporta sa aking channel. Sana po ang video na ito mga sangkay is makatulong po sa inyo. Malaking bagay po ito kung sakaling kayo ay matututo. Pwede nyo po itong gawing pang negosyo. Maraming salamat po. Thank you for watching.